Gusto mong habulin ka ng babae, di ba? Aminin mo. Pero eto ang tanong. Pag dumating yung araw na siya na ang laging nagme-message, siya na ang nagtatanong kung nasaan ka, at ikaw na ang parang ayaw na, handa ka ba? Kasi yan mismo ang posibleng mangyari kapag natutunan mo ang teknik na ituturo ko sa video na to. Hindi ito yung tipikal na diskarte na maririnig mo sa tropa mo o napapanood mo sa TikTok. Ito ang uri ng reverse psychology na hindi halata pero sobrang effective. Lalo na sa mga babaeng sanay na sila ang nililigawan, hinahabol, sinasamba. Kapag ginamit mo to ng tama ang dynamics ng relasyon, ikaw na ang magdidikta. At oo, aabot ka sa punto na, teka lang, parang ako na ang nauumay. Pero bago ang lahat, shoutout muna sa lahat ng mga next generation real men sa comment section. Kung isa ka sa amin, welcome. Aral mula sa Stoicism ang iyong master. At ngayong gabi, pag-uusapan natin ang pinakamalupit na reverse psychology trick na hindi mo pa naririnig. Let's get right into it. Alam mo kung bakit maraming lalaki ang bigong makuha ang gusto nilang babae? Kasi diretso agad sa habol, sa effort, sa papansin, sa pagsisigurado na di siya mawawala. Pero eto ang totoo, tol. Kapag naramdaman ng isang babae na ikaw ang mas may kailangan sa kanya, tapos na ang laro, nawawala yung mystery, yung thrill, yung tanong sa isip niya kung bakit parang hindi siya ang center ng mundo mo. At dito, papasok ang tinatawag nating reverse psychology, isang diskarte kung saan pinaparamdam mo na hindi mo siya hinahabol kahit alam mong gusto mo rin siya. Parang chess to, hindi karera ng aso. Hindi ito paunahan, kundi paano mo ilalagay ang sarili mo sa tamang pwesto para siya ang mapaisip, siya ang maghabol. Sa reverse psychology, ikaw ang tahimik, pero ikaw ang may hawak ng alas. Ganito kasi yan, tol. Ang utak ng babae, natural na naa-attract sa bagay na parang hindi niya makuha agad. Ibig sabihin, habang mas mahirap ka abutin, mas mataas ang value mo sa paningin niya. Hindi dahil mahilig silang pahirapan ang sarili nila, kundi dahil wired sila para ma-excite sa challenge. Kapag laging ikaw ang nauuna, laging ikaw ang good morning, good night, kumain ka na ba, nawawala ang thrill. Kasi kung alam na niyang sigurado ka sa kanya, ano pang silbi ng tanong sa isip niya? Wala na siyang kailangang i-prove. Wala na siyang gustong i-chase. At sa oras na mawala ang uncertainty, nawawala na rin ang emotional excitement. Bilang lalaki, ang goal mo ay hindi ang maging predictable. Ang goal mo ay magpakita ng control, hindi ng desperation. Hindi ito about playing games. Hindi rin ito pagiging cold or rude. It's about showing her na kahit gusto mo siya, hindi siya ang bumubuo sa pagkatao mo. May sarili kang mundo, may sarili kang pace, may sarili kang control. At pag nakita niyang hindi ka nagmamadali, hindi ka naghahabol, doon ka nagiging lalaking mapapaisip siya gabi-gabi. Bakit parang hindi ko siya kayang kontrolin? No, pag dumating ka sa puntong yan, game over, tol. Kasi siya na ang maghahanap ng sagot. Hindi ka desperado. Alam mo kung bakit ang ibang lalaki, kahit hindi gwapo, kahit hindi mayaman, pero hinahabol sila ng babae? Simple lang. They mastered the art of not looking desperate. At yan ang core strategy ng reverse psychology. Yung illusion na hindi mo siya kailangan. Kahit gusto mo siya, hindi mo agad ipinapakita. Kahit attracted ka, hindi mo sinasagad ang effort mo. Kasi once na maramdaman niyang ikaw ang mas may gusto at ikaw ang willing gumawa ng lahat, bababa ang value mo sa mata niya. Ang babae, sanay na sila ang habulin. Pero kapag hindi mo siya hinabol gaya ng inaasahan niya, dun siya magugulo. Dun ka maglalaro sa isip niya. Bakit parang hindi siya eager? Bakit parang wala lang sa kanya? At yung mga tanong na yan ang simula ng attraction. Habang ang ibang lalaki, reactive, text agad, call agad, sundan agad. Ikaw, hindi. Ikaw ang kalmado. Ikaw ang composed. Ikaw ang nagbibigay ng kontroladong presensya. Hindi ka nagpapadala sa emosyon. Hindi ka nagpapaloko sa excitement. At dahil dito, ikaw ang nagseset ng tono ng relasyon. Yung tinatawag nilang subtle coldness.
Hindi yan kabastusan. Yan ang mystery. Yan ang magnet. At sa mundo ng babae, ang hindi niya makuha agad, yun ang hindi niya makalimutan. Emotional distancing. Advantage. Alam mo kung sino ang pinaka-hindi sanay sa hindi pinapansin? Yung mga babaeng palaging may simp, palaging may tagahanga, palaging may naghihintay ng story reply nila like react, heart, kahit walang effort. Pero pag dumating ka, at ikaw yung lalaking hindi basta-basta nagpapadala sa ganda, sa landi o sa atensyon na binibigay nila, guguho ang ego nila. At dun na nagsisimula ang laro. Kasi bigla nilang maiisip, sino to? Bakit hindi siya tulad ng iba? At sa mata niya, nagiging rare breed ka. Hindi ka ordinaryo. Hindi ka sumasama sa pila ng mga naghihintay ng validation niya. At yun ang hindi niya matanggap. Kaya dito papasok ang tinatawag na validation withdrawal technique. Yung dati parang may interest ka, pero bigla kang naging kalmado. Tahimik. Hindi ka na kasing available. Hindi ka na kasing expressive. Hindi ka bastos. Hindi ka rude. Pero hindi ka na rin predictable. At doon siya mas lalong magkakaroon ng internal tension. Kasi ang babae, lalo na yung sanay sa atensyon, magwawala sa isip nila pag nawala ang validation na inaasahan nila. At eto ang matindi, hindi mo siya inaaway, pero hindi mo rin siya pinapaboran. Hindi ka nagpapadikta sa galaw niya, sa energy niya, o sa style ng laro niya. Dahil ikaw, may sariling mundo, at kapag nakita niya na hindi mo siya ginagawa sentro ng universe mo, gagawin kanyang sentro ng tanong sa isipan niya. Anong meron sa kanya? Bakit siya ibang klase? Distansya plus control. Power. Alam mo kung anong pinaka-underrated na diskarte? Yung controlled absence. Yung tipong hindi ka laging andyan, hindi ka laging reply agad. Pero pag nagpakita ka, ramdam ang presence mo. Kasi tandaan mo to, kapag hindi ka madaling mahuli, nagiging mas mahalaga ka. Ang mga bagay na bihira, mas iniingatan, mas hinahanap. At habang lahat ng lalaki pilit nagpaparamdam, ikaw yung lalaking tahimik pero hindi nila makalimutan. At sa sobrang kakaiba mo, siya na mismo ang gumagawa ng effort. Hindi mo kailangang ipakita na gusto mo siya. Ipamukha mong may choice ka. Dahil pag alam niyang hindi siya lang ang option mo, gagawin niya ang lahat para siya ang piliin mo. Emotional control equals panalo. Ang lalaki na hindi bumibigay agad sa emosyon, bihira. Sa panahon ngayon, konting sin-zoned lang, natataranta na. Konting cold reply, umiinit na ulo. Pero ikaw, kalma, tahimik, hindi reactive, may sarili kang mundo, may sariling direksyon, at kahit anong gawin ng babae, hindi niya hawak ang emosyon mo. At pag yan ang nakita niya, ikaw ang nagiging gantimpala, hindi siya. Kasi hindi mo kailangan magmakaawa para mapansin. Hindi mo kailangan habulin para mapili. Dahil alam mo sa sarili mong, ikaw ang may halaga. Live like she's not your center. Gusto mong habulin ka? Simple lang. Ipakita mong hindi siya ang sentro ng mundo mo. Hindi ka rude, hindi ka bastos. Kalma ka lang, grounded, may sariling buhay. At habang yung ibang lalaki, todo effort para mapansin. Ikaw, busy sa sarili mong misyon. At dun siya magsisimula magtanong, bakit hindi siya apektado? Bakit parang okay lang siya kahit wala ako? At yung curiosity na, yan, mas malakas pa sa kahit anong pick-up line. Dahil sa utak ng babae, ang lalaking hindi desperate. Lalaking may value. Scarcity creates curiosity. At pag curious na siya sa'yo, mission accomplished, tol. Ang tunay na pinakamalupit na reverse psychology. Ang pinakamalupit na reverse psychology, hindi yan simpleng laro. Hindi ito pa-cute, pa-hard to get, or script lang na uulit-ulitin mo. Ito ay mindset, diskarte, presence. Yung tipong hindi mo na kailangang maghabol kasi ikaw na ang pinupuntahan. Yung babae, hindi na naghihintay ng attention mo. Siya na ang gumagawa ng paraan para makuha yon. At bakit? Dahil nararamdaman niya na hindi mo siya kailangan para maging buo. Kapag umabot ka sa level na yon, the dynamics shift.
Ikaw na ang may hawak ng kontrol. Ikaw na ang pinipili. Hindi ka na option. Ikaw na ang standard. Paano maging charismatic na lalaki? Okay, tol. Hindi sapat ang reverse psychology kung kulang ka sa karisma. Kaya heto ang 5. Una, kumpiyansa. Tahimik ka, pero buo ang loob. Hindi reactive. Hindi nang hihingi ng validation. Pangalawa, tamang komunikasyon. Di lang kung paano ka magsalita, kundi paano ka tumingin, makinig, at tumindig. Pangatlo, body language. Hindi ka aligaga. May ayos kang maglakad, tumingin, at huminga. Strong eye contact equals strong self-belief. Pang-apat, emotional control. Hindi ka iyakin, hindi ka manhid, pero alam mo kung kailan mag-react at kailan manahimik. At pang-5, authenticity. Ang tunay na karisma, hindi fake. Galing yan sa lalim, prinsipyo, at paninindigan. Hindi mo kailangan magpanggap. Dahil ang lalaking totoo sa sarili, yun ang pinaka-magnet ng lahat. Charisma plus reverse psychology equals ultimate combo. Kapag may karisma ka, nakukuha mo ang respeto. Nararamdaman ang presence mo kahit wala kang ginagawa. Kapag marunong ka sa reverse psychology, hindi mo kailangang maghabol. Ikaw ang misteryo. Ikaw ang hindi nila mabasa. Pero kapag pinagsama mo yan, boom! Ultimate combo. Hindi mo na kailangang patunayan ang sarili mo. Hindi mo kailangang magsumamo ng atensyon. Dahil kusa silang lalapit. Kasi ikaw, yung lalaking may emotional control, may self-belief, may tahimik na kumpiyansa. Sa dulo, di mo na kailangang sabihin kung sino ka, ramdam ka na nila bago ka pa magsalita. Psychology sa influence. Kung gusto mong ma-influensyahan ng babae o kahit sinong tao, kailangan mong maintindihan kung paano gumagana ang isip nila. Una, reciprocity principle. Kapag nagbigay ka ng value, attention, respeto, natural na ibabalik yon sa'yo. Pero kung sobrang bigay, nawawala ang thrill. Balance is power. Pangalawa, scarcity effect. Mas mahirap kang makita, mas mahalaga ka, bihira, mataas ang value. Pangatlo, emotional triggering. Ang tao, hindi gumagalaw sa logic. Emosyon ang tunay na driver. Kaya kailangan mo ng emotional mirroring. Kapag naramdaman ng babae na naiintindihan mo ang emosyon niya, hindi mo siya sinusubukang baguhin. Doon siya naa-attract ng malalim. Connection happens when you reflect, not chase. So ngayon, reverse psychology plus charisma equals unmatched male value. Hindi ito tungkol sa panloloko. Hindi rin ito tungkol sa pagiging cold. Ito'y tungkol sa pagkakaroon ng kontrol sa sarili, sa emosyon, sa presensya, sa diskarte. Kaya ito ang hamon ko sa'yo, tol. Subukan mo to, pero gawin mo to ng may kumpiyansa at may puso. Dahil ang tunay na lalaking may value, hindi umaasa, hindi nagmamakaawa, kundi nag-iingat sa enerhiya niya.